So what is up mga ka-G? For today's video, medyo malungkot ako. Hindi, kasi ngayon, ang araw na pag-alis ko, no? Babalik na ako sa barko, kaya hindi nyo na ako makikita masyado nagmomotor. Pero tutuloy ko lang yung vlog ko para makita nyo yung buhay ko sa barko. So yan, natin na ako nila mami at daddy. Yung kuya ko, inatid ko kahapon. Doon siya sa Naiya eh. Ako, maganda yung company kasi sa Clark kami the departure. So yun, yung aeroplano ko, tumatawag na. Hindi makita. So ano doon, tara guys, update ko lang kayo mamaya and tuloy-tuloy lang tayo sa video natin. Paalam! So what is up mga ka-G? Andito na tayo ngayon kay Asyong. At ako muna magdadrive for now. And then pag uwi na, syempre lilipad na ako. Alam nga makapag-drive ako, no? So si daddy na yung magdadrive. Ayan. Paalam muna guys at magdadrive muna ako at punta na kami sa Clark Airport. Let's go! Paalam mga ka-G! Mga ka-G, hindi tayo ngayon sa Qatar Airport. Grabe yung McLaren. Diba? Grabe, magkakaroon din tayo yan soon. Pati yan, yung Harley Davidson. Oh, grabe. Ang mayaman talaga. Ganda din sa Qatar Airport. The best. Grabe, 15 hours. Puno pa. So what's up mga ka-G? Tayo ngayon? Maglalaro tayo ngayon. Sa Battleship. Akin, Angry Birds. Let's go! Boom! Tapos ka agad. Tapos ka agad. Sinira lang. Ganun na maglaro. Mga kasama natin. Wala nang hikaw. So guys, dito kami sa gate namin, Yan Santiago. Dito sila sila Randy tsaka sila Raymart. Santiago. Iwan muna namin bag namin. Gala-gala muna kami ngayon. Gang gang. Doon muna sa dulo para wala masyadong epal. Tapos yun, pagdating namin pala doon sa Santiago, sunduin na kami ng agent. Diretso barko na. Bakbakan kagad, dry dock pa naman. Yari. So what is up ulit mga ka-G? Toothbrush muna tayo Welcome to Sao Paulo, Brazil. Yeah! Sao Paulo, let's go. Naka-4 na kain na kami. Ngayon lang kami magto-toothbrush. No? Wala. Sabi biyahe natin, no? Haba. Magdadalawang araw na. Sana dumating yung panahon noon, makapagkanto na rin tayo. Yan o. Premium lounge. Diba? Yayaman din tayo mga ka-G. Tuloy-tuloy lang syempre sa ating mga pangarap, pagtsatsaga. At lahat ng mga yan mag-payoff. Sa ngayon, tis-tis lang talaga muna. Tsaka yun ang lagi yung gagawin. Na pag may pangarap kayo, huwag kayong titigil. Tuloy-tuloy lang. Oo, minsan tatama rin. Tapos mawawalan ng gana. Pero nandiyan naman si Lord Kagaya ko, ito may kikwento ko sa inyo. Kasi yung bago ko tawagan ng opisina na nai-line up na nga ako at natanggap ako ng principal. Parang before that, 3 days before that,
hindi ako nagdadasal. Kasi hindi na ako nagdasal. Feeling ko kasi noon ano eh, napanghinaan ako ng loob. Nawalan ako ng faith. Dahil akala ko noon, ayun na, nagiging karma, nagiging mga parusa sa akin sa mga masamang nagawa ko. Pero isa pala yun sa mga ano, i-challenge ka ni Lord na dapat hindi mawala yung faith mo. Kasi after 3 days na hindi ako nagdadasal, sabi ko kasi parang wala talaga nangyayari. So hindi na lang ako magdasal at feeling ko kasi paulit-ulit na lang yung pagdadasal ko, no? Parang naging na-memorize ko na yung mga sinasabi ko. Pero yun nga, sabi ng isang kasamahan namin, yung kaibigan ng pinsan ko, sabi niya, hindi mapapagod si God na umintindi at pakinggan ka. Kasi kahit paulit-ulit yan, ang importante naaalala mo siya. Yun yung magandang sinabi niya. Kaya sabi ko, oo nga no, kahit parang paulit-ulit lang at minsan, kasi feeling mo minsan hindi na galing sa puso mo. Pero yun, tuloy-tuloy ka pa rin nagdadasal. Hanggang sa after 3 days nga, biglang tumawag yung opisina. Sabi sa akin na approve ako. Umagang-maga yun na hindi rin ako nagdasal nung time na yun, nung kinagabihan na yun. Pagising ko, tinawagan ako. Yun nga, pumasa na daw, natanggap na daw ako. Kaya pagkatanggap sa akin, sabi ko, grabe ka naman Lord. Parang 3 days pa lang ako na hindi nagdasal sa'yo at nawalan ng faith. Pinaramdam mo sa akin talaga na andiyan ka. Nabuhay ka, nakagabay sa akin, na iniisip mo pa rin ng kapakanan ko. Kaya sobrang thank you talaga po. Dahil hindi ko inaasahan no? Yun yung mga ka-G yung sinasabi ko sa inyo na when you're losing hope, God is always there na to lift you up. Magbibigay siya ng mga signs para huwag kang mawalan ng pag-asa at maniwala pa rin sa Kanya. So yun, lagi kayong magdasal. As in, lagi kayong magdasal. Kahit nakakagawa kayo ng kasalanan, kahit feeling nyo hindi nyo deserve yung mga bagay na natatanggap nyo, magdasal pa rin kayo. May kayo ng tawad at magpasalamat. Tapos syempre, yung mga wishes nyo, yun, sabihin nyo rin sa Kanya. Dahil the Lord will grant it Talagang tutuparin niya yun in time. Hindi man ngayon, kasi minsan di ba nagkaano tayo, parang feeling natin, ba't ang tagal? Ba't sobrang delay? Pero hindi. Maisip mo na meron talagang perfect timing si God para ibigay yung mga bagay na gusto natin. Yun, tatandaan nyo. Kagaya ko ngayon, di ba? Ang tagal ko sa kumpanya ko dati. Tapos puro sa Japan, Middle East lang yung nagiging biyahe. So medyo na-bored ako kaya lumipat din ako ngayon. Parang feeling ko yung buhay ko dun, talagang buhay dagat lang talaga. Kaya nag-decide ako lumipat. Ngayon nga, nagkaroon ng lakas ng loob. At ito, finally, dito ako ngayon sa Sao Paulo, Brazil, no? Ang last stop namin is Chile. Kaya waiting kami dito ngayon. Halos nakailang flight na kami. Pangalawang flight na namin to. Di bali yung next is pangatlo na. Yung first flight namin is from Clark to Doha, which took around 8 hours. And then itong second flight, yun to yung pinakamatagal, grabe. 15 hours and 30 minutes yata. So ito yung next namin na flight is from here sa Sao Paulo to Santiago. Sa Chile na yun. Medyo malamig-lamig na daw doon. And 3 to 4 hours yata yung biyahe, no? And waiting na lang kami sa gate. Ayun. Kaya malalig lang kayo palagi at lakasan nyo yung loob nyo. Magtiyaga na magtiyaga mga kashi, okay? Kaya natin yan. Dito yung magiging vlog ko pala. Ang transition niya is magiging Seaman's Life na, no? Kasi hindi na ako makakapag-motor. So yun, tiisin nyo na lang muna yung Seaman's Life. And medyo maganda-ganda naman magiging vlog ko dito. Kasi nga, nasa expedition vessel tayo, mga passenger vessel to, no? Although hindi ganun ka-bongga, ka-exciting guys sa cruise ship, maganda pa rin dito, expedition. Dahil magagandang lugar ang pupuntahan natin. At papakita ko yan sa inyo, syempre, kasama kayo dyan. Hello. Nice to meet you. Sure. Another one? The third one. Okay. The other two. As of now, where's the ship? In dry dock? Sorry? The ship is where's now? The port. I think in Valparaiso or maybe San Antonio. But it's like an hour and a half from here. Around 4 or 5 minutes. Can we have some coffee break or smoke break during the trip? Well, you're gonna be in a van, and it's a closer area, so I think it's more provided. But I don't know. It's up to him. Yeah. Okay. So what's up mga ka-G? Dito na tayo ngayon, no? Sa labas na tayo ng Santiago Airport. Yan yung mga agent natin, no? Hindi na hapon mga ka-G kasi dati, no, laging mga hapon yung kasama ko. So yun, tara. Let's go. Di bali, magbabiyahe kami 1 hour and a half daw papuntang Valparaiso. Yun, let's go. Yay, bye-bye.
So yun mga ka-G, time check. 6:42 no? Pero grabe yung araw, taas pa rin. Grabe, gang, let's go. Hanggang alas 9 ito. Hanggang alas 9 yan. Let's go. 10 minutes for 50. Okay. Okay? 10 minutes walking. Ang tagal naman. Yun na nga mga G, dito na kami. Kakaibang dry dock to. First time ko makakita ng ganyan. Ha? Maliit lang din yan. Maliit yan. Yan na. Yan ang barko. Yan. So what's up mga ka-G? Anak kong boses na. Dito tayo ngayon sa kabina ko. Yan, maliit siya no? Para dun sa pinanggalingan ko. Siyempre, ang dami namin crew dito. Yan. Nag-ayos pa ako ng gamit ko eh. Ito yung banyo. Luma na kasi talaga. Yan. Yan ang banyo. Sinong kabina. Sa susunod, punta natin ng kabina ng mga ratings. Yan. Mag-ayos muna ako ng gamit mga ka-G. At kailangan ko na rin magpahinga. Pasok na bukas. Yan. Update ko na lang kayo bukas. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.